Lumipat sina Christine kasama ang kanyang mga anak na sina Hopi at Georgie sa isang luma at baradong apartment. Ang may-ari ng bahay, si Josie, ay isang matandang babae na may kakaibang kinang sa mga mata, laging nakasuot ng makakapal na tela kahit mainit. Palagi siyang nag-ikot at nagpaparamdam ng presensya sa labas ng unit. Ang ganda ng apartment, sabi ni Christine kay Hopi habang inaayos ang kanilang gamit. Ngunit may bumabagabag sa kanya, ang kakaibang amoy, parang pinaghalong luma at dugo. Tuwing gabi, naririnig ni Hopi at Georgie ang mga kakaibang kaluskos at halinghing mula sa bubong. Minsan, nakita ni Georgie si Josie na nakatayo sa likod bahay, nakatingala sa bubong, may ngiti na hindi aabot sa mga mata. Isang gabi, biglang nagkasakit si Georgie. Mataas ang lagnat at nanlalata. Hindi makatulog si Christine sa pag-aalala. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang isang malakas na tunog, parang malalaking pakpak na lumilipad patungo sa bintana. Lumingon siya at nakita si Josie sa labas ng bintana, hindi nakatingin kay Christine, kundi kay Georgie. Nakita ni Christine ang pagbabago sa mukha ni Josie, humaba ang nguso, tumalas ang mga kuko, at ang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasa. Sa balikat ni Josie, may kulang. Parang napunit na pakpak na hindi pa lubusang tumubo. Nagtago si Christine at niyakap ang mga anak. Nang marinig ang sigaw ni Josie habang umaalis sa bintana, nakita ni Christine ang isang mansa ng kulay dugo sa bubungan. Pagkagat ng umaga, nagmadali silang umalis. Tinitigan sila ni Josie, nakangiti. Sana'y maging ligtas kayo, mga bata, sabi niya, ngunit ang tunay na mensahe ay, babalik pa rin ako para sa inyo. At habang papalayo sila, narinig ni Christine ang malakas na iyak ng isang sanggol mula sa apartment, kasabay ng pamilyar na kaluskos ng mga pakpak.